So, kukwento ko yung aking journey sa pag-apply sa Hungary. Yes, talk, barato. Going back 2018 ako kumuha ng passport nung nag-start yung 10 years validity ng passport. Doon lang ako kumuha ng passport. Tapos talagang nag-fully decide ako na mag-apply abroad ay 2022. So 2023 ako nag-apply. Ah, pinatapos ko muna yung December, January ako nag-apply. Yan. Pero may work ako noon nung habang nag-apply ako. Nasa dati pa akong company sa Fujifilm. So, hindi ko ever na ano yung mag-apply ng Taiwan. Ewan ko siguro, yun sa akin parang call, parang tinawag ako ng Hungary. Kasi ang dami kong nakita ng mga video before ako mag-apply, mga video na how to apply Hungary, ganyan sa TikTok nung during that time. Tapos yun na, parang naano ko, search ako paano mag-apply, ano yung mga agency, ano yung mga process, ganun. So ayun, nung nag-decide ako mag-apply, una kong ginawa, eto, alam naman lahat na yung ibang agency ay pag nag-apply ka, hindi talaga sila yung pagpunta mo actually is hiring. Yung iba, huhulog mo yung resume mo sa mga box, di ba? Sa labas ng agency. Di ba ganun? Hindi lahat ng agency ay machitsyempohan mo. Pag nag-walk-in ka, hiring talaga. Yung iba nag-iipon ng resume, tas kontakin ka nila kung mapili yung resume mo. So ako, dahil hindi naman sa ayaw tamad ako pumila or something. Ano kasi ako more on online ako. Online girl. Online girl. Kapag kaya ko siyang i-process online, na hindi ako mahahassle pabalik-balik, commute, ganyan, pamasahe and everything. Ginagawa ko siya online. Ganun ako ng type. So, kung kapares kita, ayaw mo nung pupunta ka sa agency, hindi ka sure kung may applyin ba talaga or something, I suggest, gawin mo yung kagaya ng sa ginawa ko. Para hindi sayang sa pamasahe. Ang ginawa ko kasi ay, gumawa ako ng account sa workabroad.ph. Yung workabroad.ph, para siyang Philippine version ng LinkedIn, Seek, Indeed, yung Canada Job Bank, parang ganun, pero Philippine version. Doon sa site na yun, gagawa ka ng account para siyang resume style, tapos pwede mo ring i-upload yung actual soft copy ng resume mo, pwede mo siyang i-attach doon sa account na yun, tapos doon mo masisearch yung lahat ng agency. Ang maganda doon kasi, ang nakakapasok doon sa site na yun, mga legit agency lang talaga kasi need na meron silang active license para mag-process ng mga applicants pa abroad kahit saan. Kahit Hungary, kahit Europe, Croatia, Taiwan, doon makikita mo yun doon. Pwede mo siyang i-search, pag gumawa ka ng account doon, pwede mo siyang i-search through sa search bar, yung country na gusto mong puntahan, or halimbawa may idea ka kung anong agency, search mo yung agency. Pero ako noon, ang sinearch ko ay, country yung Hungary. Tapos naglabasan na lahat ng agency na nagpapadala ng tao pa Hungary. Ganun. Tapos yun nga, lumabas yung ESII, yung aking agency. Maraming agency ang nagpapadala ng Filipino worker dito sa Hungary. Like, grant placement. May kakilala ko, grant placement siya, yung katrabaho ko dati. Tapos, yung iba ko ditong kawork sa Denso, Pilor, tsaka First Dynamic yung kanilang agency. Tapos yung sa akin, ESII, yung EMS International Services and Incorporated. And meron din daw Peridot. Ibang ano naman yun. Mga namimit ko lang yun dito sa Hungary. Tapos tinatanong ko ng agency nila, Peridot, ganyan. Tapos ABA Personnel ba yun? Tapos parang yung isa pa yung Magsaysay. Hindi ko alam yung buong pangalan ng agency. Basta makikita nyo yun doon pag nagawa kayo ng account sa workabroad.ph. So yun, nagawa ko ng workabroad.ph account. Tapos inattach ko din yung aking resume. Then, nag-search yun. Tapos, ang rest assured, talagang legit yung mga agency doon. Tsaka, pwede mong ipasa doon yung resume mo. Kagaya sa akin, pinasa ko siya doon. Nakita ko ESI ay hiring. That time is parang 300 or 100 operator yung kanilang hiring. Tapos urgently nakalagay. Production operator. Then send ko, apply now. Sa baba ng apply now. Babasahin yung utang na loob. Yung description bago kayo mag-apply. Kung ano yung hinihingi. Hindi yung ang layo ng experience nyo mag-a-apply kayo. Utang na loob naman. Siyempre naman ang a-applyan nyo yung meron kayong related experience. Diba? Halimbawa hinihingi with 3 years experience sa production, ganyan, assembly. E di yun, gora, push. Pero pag ang layo, may God naman. Kung naman natin ipilit yung mga mahirap at malayo sa katotohanan, diba? Sa totoo lang, ate. Pero may ibang agency. Hindi ko alam sa may ibang, like sa Canada, hindi sila masyadong nagre-record ng mga experience kasi meron silang on-the-job training. Meron kang training bago ka talaga bitawan. So yun, apply ako ESII. Apply now kasi ang tagal ko ng operator sa Laguna, di ba? Hindi yun, apply now. Pagpasa ko noon, pag-click ko noon, mga siguro 3 araw. January yun January 15 nung nag-send ako ng application doon online sa Work Abroad.
ESII. Tapos, parang January 15, nawala na kasi yung message, nasira kasi yung cellphone ko dati bago pumunta dito. Nandun yung message eh, hindi ko na maano. Basta January yun, mga 15 or 14. Tapos, naka-receive ako ng message, text message na pinapapunta ako para sa exam, interview, and skill test. Ang nakalagay dun ay pumunta ako either January 17, 18, or 19, alin man dun. So, ayun na, pumunta na ako. Gumora na ako nun. Punta ako 18. January 18, yun na punta ako doon, daming tao, pupunta ko doon. Dala ko resume ko, passport. Kung mag-apply pa lang kayo, importante meron kayong passport at resume. Kahit yung ibang documents ay wala pa kayo, okay lang yun kasi apply pa lang naman. Meron namang nilalaan na period ang agency para makumpleto nyo yung kailangang requirements. Pero advantage kung meron ka na ng ibang mga ready, di ba? Hindi ka mangangarag kung ano yung mga iba pang kailangan. So, yun, nag-apply ako. Punta ako ng January 18 sa office nila sa Pote Road, Alabang. Dati pa nila yung pwesto, lumipat daw sila. Hindi ko alam ngayon kung saan eksakto yung kanilang address. Pero yung dati nilang opisina sa malapit sa Alabang Medical Center. Yun ang inano ko, ang landmark. Yun yung naka-note doon nung na-receive ko yung text. So, yun. Punta ako doon. Haba ng pila. Hindi naman sobrang dami kasi parang hindi pa ganun ka daming tao yung nakakaalam dati ng mga sa Hungary. Recently lang sobrang dami nang nag-a-apply. So pagdating ko doon, nag-angkas nga ako noon kasi muntikan na ako malate. Nag-angkas pa ako noon kasi hindi ko pa pamilyar yung lugar, Alabang, ganyan. Tapos ayoko malate. Sabi ko okay lang na mangarag ako pa uwi basta yung papunta hindi ako malate kasi pangit yung ganun. Di pagdating doon isa 8 a.m. sila nag-open yung office nila. Tapos nagpapakyat na, chinik yung resume, ganyan. May height sa ESII. Sa ibang agency, hindi ko alam kung meron silang height. Sa ESII, may height. Tapos, pag saka sa height, hindi ka na mag-exam. Ganun yun. Pag hindi ka pasok sa height. Depende sa hinahanap. Halimbawa, ang hiring nila is may required na height. Siyempre, mag-height sila. Pero kung yung hinihingi sa kanilang manpower ng company ay hindi naman kailangan ng height, tinatanggap din naman nila. Kasi meron akong kasabay noon na denso nga yung hiring that time. Hindi siya nakapasok kasi sa height. Pero nung nag-apply siya after ilang weeks, nakapasok siya pero ibang company na yun. So, depende nga yun sa required ng company. Nandito na rin siya, si Vanessa. Yan. Tapos, nag-height, tapos exam. Nag-exam kami. May time limit yun, may oras. Ang exam ay, ewan ko kung same pa rin ha, pero nung that time, math yung exam. Basic lang naman. Kaya nyo na yan. Tapos merong abstract, tsaka yung, alam nyo na yung usual na inaano sa mga company, kahit sa local job ng production operator, ganun din naman yung exam. Tapos, mayroon pa yun yung yung may isa pa yung gagayahin mo yung drawing ng pero meron kang certain point na doon ka mag-uumpisa, pero kailangan magaya mo yung figure sa kabila, ganun. Pero yung sa kabila, yung gagawin mo, may certain point, may dot na doon ka magsisimula, tapos kailangan magaya mo siya, ganun. Tapos yung abstract, yung hanapin mo yung alin ang naiba, ganun. Ganun lang, ganun yung exam, pero may oras siya. Tapos, siguro medyo nakakangarag talaga yung math, yung first part ng exam, kasi talagang may alarm. Doon ka mangangarag sa alarm. Tapos, patas ng exam, pinalabas, sabi mag-wait daw kami ng message. Kasi umaga nun eh. Tapos, hindi na kami umuwi kasi, mag-isa lang ako nun ha. Pero syempre, mga nakilala ko ng mga tao doon, may group of people na sabi, mag-isa ka lang, ganyan, iyakag na nila ako. Tapos ng exam, nag-decide kami, di na kami uuwi kasi baka mamaya mag-interview ng hapon di pa masahin na naman, uuwi pa, naghanap na lang kami ng kakainan doon kasi tinanghali na kami. Sabi kasi after lunch, namin malalaman kung pasa kami sa exam at proceed kami sa skill test and interview. So yun, nagkain muna kami. Nandun pa kami sa karinderya, malapit lang dun sa office ng ESII. Yun na, may nag-text na. So nakapasa ako, tapos yung isa kong kasabay, yung apat kasi silang magkakasabay, parang niyakag lang nila kasi mag-isa ako. Yung isa doon nakapasa, tapos yung isa, hindi siya pasok sa height. Yung isa naman, si Cleo, di rin siya nakapasa sa exam. Tapos yung isa, Jowa, nung hindi nakapasa sa height, naman siya, technician, di siya operator, technician siya. Yun, nakapasa siya. Di yung balik daw kami, ganyan. Pagbalik namin dun sa office, may mga sa baba, mayroon pang taas kasi yun, yung office ng ESI dati. Ngayon lumipat na sila. Di, pag sa baba, may mga iba pa rin nag-aantay ng wala pa silang text. Tapos nung pag-akyat namin, kami, skill test kami nung kasabay kong nakapasa ni Ate Gina. Ang skill test namin ay, may ganyan, may box. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, butas. Limang hilera ng tigli 5 butas.
Bali 25 siya kasi 5, 10, 15, 20, 25. Tapos may mga screw. May screw malaki yung may bolt, may partner siyang bolt, ganyan. Pag shootin mo siyang ganun, shoot mo siya dun sa butas. Tapos may oras siya, may oras siya. Ganyan, pag tatambalin mo siya, bahala ka kung paano mo gagawin na pag shootin mo siya, saka mo siya iano o ipatong mo muna yan. Basta decision mo yung malaki ka na, basta kailangan ma-shoot mo yun sa butas, sa 25 na butas, sa loob ng 1 minuto. Inabutan nga ako noon ng oras, isa na lang, yung isa hindi ko pa na-shoot, tumunog na yung alarm. Pero sabi ni Ma'am Joy, okay lang kaya. Ayun. Di after ng skill test, pinantay kami ng mga 1 oras kasi kakain pa sila, hindi pa sila kumain nun eh. Mga 1:20 ata nung pinakyat kami para sa interview. In-interview na kami ni Ma'am Kai. Si Ma'am Kai nag-interview sa akin. Tapos, initial interview, English dapat, English. Kahit anong English mo, basta kailangan may paunawa mo sa kanya na ikaw ang karapat dapat mapili. Chas! Di yun, nag-initial interview. Tas, nung ako, sabi nun ni Ma'am Kai sa akin, kasi di ba ESII, yung agency ko kasi sa Fujifilm, bago ako naging direct, ay ESII. Pero dati hindi pa siya ESII. Ang pangalan niya ay Alliance Mansol, basta Alliance Mansol. AMI, kung tawagin sa Laguna, kung taga Laguna ka, taga Batangas ka, or Cavite, alam mo yun, yung AMI na agency. Yan ang sobrang legit na agency sa Laguna dahil pag naglabas ng taas sahod, ganyan, nauuna talaga yan. Nauuna talaga yung AMI magtaas ng sahod talagang. Mahihiya ang mga malalaking company sa AMI dahil sila ay nauuna pa. Nauna pa silang ng sahod, dagdag sahod. Tapos talagang sila, maganda yung mga nila, mga benefits and everything. Marami silang hawak na company sa Laguna, sa Technopark, magagandang company. Isa nga doon yung dati kong company, yung Fujifilm. Tapos yun, tinanong niya ako, bakit daw, sabi niya, alam ko daw ba na ganun, same daw sila, pero different ng department. Magkaiba silang department kasi local yung sa Technopark, pang international overseas silang nasa Alabang, yung office sa Alabang, pero iisa daw sila. Tapos sabi niya, bakit daw ako yung 1 year lang kalagay dun sa Alliance, sa resume, tingnan niyo. Hindi yun, sinabi ko na-observe po kasi ako after 1 year, na-observe po ako ng dati kong company. So, hindi ko po mag-resign sa AMI ng that time. So, yun, tapos, ewan ko, siguro na din siya, parang natuwa rin siya kasi yun nga, may connection ako sa AMI, years ago. So, yun, tapos sabi niya, nung sa interview na yun, sinabi niya na agad sa akin na, denso niya ako ilalagay kasi full na daw yung manpower na kailangan sa Baleo yung nauna bago yung denso. So yun, napunta ako sa denso. So ako naman okay po, ganyan. Tinanong ko pa kung okay lang ba may tattoo kasi ganyan. Mayroon akong tattoo. So dito po sa Europe, sa pagkakaalam ko, lalo dito sa Hungary, wala pong kaso kung marami kang tattoo. Hindi po nila yan, wala po silang pakialam dyan. Kasi dito po sa Europe ay part ng culture and style ng mga tao, yung tattoo. Talagang marami kang makikita ditong tattoo shop, mga tao dito, mga locals na talagang may mga tattoo sila. So, part yan ng kanilang culture. Kaya wala kang dapat ipag-alala dyan kung may tattoo ka. Then, so yun, nung after ko ng initial interview, sabi sa akin ay tatawagan ako para sa employer's final interview. Yun yung nakabias Zoom. Ang kakausap sa'yo yung employer mo dito sa Hungary. Yun. So yun, nag-wait ako ng final interview. Every Friday yung final interview nun sa ESII. And then, luckily, nakapasa ang inyong Marcy, and then nagtuloy-tuloy for medical. Medical kami sa Clemens. Medyo may kamahalan yung aming medical, unlike sa mga naunang batch sa amin, kasi merong nangyari na naunang batch na nakarating dito, tapos nahimatay sa production. So, nagkaroon ng parang major pag-aalala. Ang big thing kasi dito sa Hungary, ang health. Sobrang sila sa health, sobrang health conscious sila. Hindi kagaya sa Philippines na medyo din naman, pero I must say masyadong dito ang Hungarian government when it comes sa health. Talagang masyado silang maraming ang tawag dito, masyado silang cautious sa health. So yun, nagkaroon ng mga karagdagang check sa medical, which is dati daw ay wala daw HIV, kineme, and walang, wala pa nun, sabi ni Mima Sor. Kasi tinanong ko si Mima Sor, batch 1 kasi siya. Ang medical nila nun ay 3,000 something, or basta hindi lalampas ng 5K. Kasi yung sa amin, yun nga, dahil nagkaroon ng issue na may nahimatay. Ang medical namin, last batch ay 11,500. Kasi maraming nadagdag na mga, yun, ECG, HIV, yun, nadagdag yun. Dati wala daw yun.
Pero kaya lang, kasi medical lang naman. Dati nga yung ibang abroad, naglalabas ng 70K para sa placement fee. So, okay lang yung medical na 11.5. Tapos, edi yun, after medical, binigyan kami ng, pag nakapasa ka na ng medical, sureball na yun. Ang saya na nun. Kasi ang next na nun ay processing of documents. Yun na yung time na bibigyan ka ng agency ng duration na limit na kailangan mapasa mo yung mga requirements na kailangan nila para ma-process yung visa mo and work permit and other things na kailangan para makapunta ka sa country destination mo. Kasi pinaprocess din nila yun. Kaya sabi nun sa akin ay much better kung mas maaga mong ma-provide yung mga documents na hinihingi. So, gagawin ko na lang yun ng other video kasi medyo mahaba na. Medyo marami na akong sinasabi sa buhay. Madaldal kasi talaga ako, no? Masyado akong maraming kwento. So, yun. Pag nakumpleto mo na yung mga documents na yun, meron pa silang yung papapuntahin ka para magpirma para sa mga work permit and everything. Kasi ipaprocess yun. Tapos, ang next noon, after ng completion of documents ay visa appearance. Visa appearance and then contract signing doon sa agency. Yung visa appearance namin, ang bilis lang, saglit na saglit lang. Mas matagal pa yung paghanap namin dun sa office. Sa opisina ng doon, sa BGC. Paikot-ikot kami doon. Naligaw-ligaw pa kami. Saglit na saglit lang. Tapos, after nung PIDOS, online naman yung PIDOS. And then, yun. After nung binigyan na kami ng schedule. Kung kailan kami aalis. Pinag-prepare na kami. Nung wala pang actually schedule, nagbisa na kami. Sinabihan na kami na mag-prepare na kami ng mga ng maleta, ng madadalhin. Be ready kasi anytime pwedeng dumating yung schedule ng ticket. Noon, kasi urgent na urgent yun. That time, ang naging time ko lang ng processing, the whole processing ng application ko from exam to flight date ay 2 months and 10 days. 2 months and 10 days. Nakaalis na ako. Nakarating na ako ng Hungary. Napasok pa ako noon sa dati kong company sa Fujifilm. Kasi nga, sa mindset ko, baka abutin pa ng ilang months, 6 months. Yung iba kasi ganun 6 months. Hindi ko rin in-expect na ganun kabilis. Akala ko makakapag-render pa ako ng 30 days, 15 days. After ko mag-visa, nagpasa ako ng resignation. Pero, sobrang urgent, hindi ko na natapos. Ang nangyari sa akin, immediate resign. Pero, nakapag-resign naman ako, nakapagpasa naman ako ng resignation and clearance and everything. Dala ko na yung electronic ticket na copy. So, dinala ko na siya para meron akong proof na kailangan ko na talagang mag-immediate resign during nung March 27, 2023. Kasi ang flight ko ay March 29, 2023. Diba? Wala akong pahinga. Hindi uso sa akin yan. Hindi uso sa akin yung pahinga, 2 weeks na pahinga bago mag-flight. Walang nangyaring ganun. As in, talaga ang bilis ng pangyayari ko nung apply ako dito sa Hungary. Sobrang smooth. Sobrang smooth. So, yun. Pero hindi lahat. Ganun ang na-experience. Yung iba is, di ba? Yung iba is nagkakaroon ng mga pending and everything. Pero, di ba? Nasa iyo yun kung susuko ka. Tiwala lang, pray and pray. Pray, ganyan. Tapos, tiwala sa sarili, di ba? Apply lang na apply. Kung hindi ka yung masyadong smooth yung process ng application mo. May mga ganun talaga. Kanya-kanya kasi yan ng iba-iba tayo ng experiences. Pero sa akin, luckily is ganun yung aking application. Kabilis. Siguro talagang, sabi ko nga, siguro yun na talaga yung sinasabing right time para sa akin kasi sobrang bilis ng pangyayari talagang. Kahit ako nagulat, kahit yung mama ko kasi alam niya mag-a-apply lang ako, ganyan. Kumbaga, hindi niya in-expect na ang bilis ng pangyayari. After 2 months, maleta na agad. Kailangan ko na bumili ng maleta. Sa lugar namin, walang nakakaalam na nag-apply ako. Nagulat na lang sila. May dala na akong maleta. Galing Baclaran. Baclaran ako bumili ng maleta. Kasi, mura-mura dun. Mura-mura sa Baclaran. So, yun lang for now, ang aking ma-share. Hanapin ko yung mga link. Ilalagay ko sa baba ng video, sa description box, ang mga link ng agency, mga official Facebook account. Kasi mga guys, mga maricakes, maraming mga naggagaya ng agency. Kunwari sila yung agency pero hindi talaga. Kaya check nyo kung talagang legit yung Facebook page and everything. Yung mga likes, yung mga number ng likes. Tingnan nyo kung talagang maraming likes and followers. Kasi marami akong nakikita mga naggagaya ng agency. Kunwari sila yung agency kunwari pero hindi. Kaya much better yung suggestion ko talaga. Doon kayo mag-send ng application sa workabroad.ph. Kasi talagang safe doon. Safe na safe. So, yun lang for now. Ilalagay ko yung mga links sa baba and yung workabroad.ph din ilalagay ko din para maano nyo na lang, maklik nyo. So,
apply lang, pray and apply. Kaya nyo yan, makakapag-abroad din kayo. Huwag kayong may panghihinaan ng loob, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Hindi lang isa ang agency, hindi lang isang bansa ang pwede nyong pag-applyan. Maraming tumatanggap ng Filipino worker. Lalo ngayon, na-discover nila na kung gaano kagaling magtrabaho ang Pinoy. So maraming nagbubukas pa na opportunity and in the mga next years, hindi natin alam. Ako inaabang ako yung Germany mag-open sa Pilipinas. Kasi sa ngayon wala pa akong alam na agency from Philippines. Nagbubukas na yung mga iba pang opportunity para sa Pinoy. So sana huwag tayong wala ng pag-asa kung hindi man sa Hungary, di ba? Baka para ka sa Japan o sa Korea or kung saan, di ba? Huwag ka mawawalan, hindi ka mag-i-stop sa isang field application. Mag-try ka sa ibang bansa, ibang agency, di ba? You can try, you can always try and always pray at night. Yun lang. So, next video ko gagawin ko yung mga requirements and everything, mga need na documents, kung paano kukunin, saan, and ano yung process ng pagkuha. So, sana makatulong sa inyo itong video ko kahit para lang akong dito, nakikipagmarites sa inyo kasi ang marikicks nyo, di ba? Masyadong maraming kwento sa buhay. So, see you on my next video. Bye!